Naalala niyo po ba yung videong inilabas ni Congressman Sandro Marcos kung saan in-interview siya doon sa programang 4 Alas? At kinuwento niya doon. Actually, first time niyang kinuwento. Nag-aalangan pa nga siya, baka pagalitan daw siya ng kanyang tatay na si President Bongbong Marcos. Yun yung kinuwento niya na sila ay nagpunta sa Malacanang, and that was before the 2022 presidential elections. Nagpunta sila ng kanyang tatay na si Bongbong Marcos that time para hingin ang endorsement ni former President Rodrigo Duterte. At hindi ba kinuwento pa niya na pinaghintay sila ng 2 oras sa guest room, pero hindi naman pala si Digong ang humarap sa kanila, kundi 3 tauhan ni Digong. Kung hindi niyo pa po napanood yun, panoorin natin. Part of me kind of saw it coming. Actually. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang, it was a power struggle. Yes. And I will never forget, and this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. Andito na tayo. Andito na tayo. Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa presidential guest house, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying that. And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. Yes. Ayan, hindi ba? Kinuwento ni Kong Sandro na after nilang maghintay ng 2 oras para kay then President Rodrigo Duterte, hindi po si Digong ang humarap sa kanila, kundi 3 tauhan, mga trusted allies ni Digong. At ang espekulasyon nga ng marami, yung 3 yun, ay si Alan Peter Cayetano, si Bongo, at si Jing Paras. At kung narinig niyong mabuti ang sinabi ni Kong Sandro, i-endorso daw si Bongbong Marcos ni Digong kung papayag si then presidential candidate Bongbong Marcos na ang kampo ni Digong ang mamimili ng Senate President, ng House Speaker, ng Executive Secretary, at kung sino-sino pang mga may posisyon sa gobyerno. Anong gustong mangyari ni Digong? Gawin niyang puppet si Bongbong Marcos? So naglabasan ang mga DDS at sinabing sinungaling yang si Sandro Marcos. In fact, nung nilabas ko yung video ni Kong Sandro, nakatanggap ako ng ibang message galing sa mga DDS na sinungaling daw yang si Sandro Marcos. Ano daw ang aasahan mo kay Sandro Marcos? Anak yan ng sinungaling na si Bongbong Marcos. At hindi ba sinabi pa ni Kong Sandro na sinabi sa kanya ng tatay ng si Bongbong Marcos nung sila ay palabas na, parang kulang na lang, patayin nila si Bongbong Marcos. So, natuloy po yung eleksyon at nanalo si Bongbong Marcos na naging presidente ng Pilipinas. Sa tingin niyo ba, pumayag si President Bongbong Marcos doon sa kondisyones
ni Rodrigo Duterte? I don't think so. Kasi kung natuloy yung kondisyon at pumayag si President Bongbong Marcos, bakit simula pa lang ng kampanya ay sinisiraan na ni Digong si President Bongbong Marcos? Ha? Nagsisimula pa lang yung kampanya, kung ano-ano ng intriga ang pinalabas ni Digong. Kesyo meron tayong presidential na nagko-cocaine, na kesyo si Bongbong Marcos ay weak leader, at kung ano-ano pa. To think na yung anak niyang si Sara Duterte ay katandem nung presidential na si Bongbong Marcos. So, nanalo si Sara Duterte dahil dinala siya ni Bongbong Marcos. So, naging presidente at vice-presidente sila. Again, doon sa katanungan na sinunod ba ni President Bongbong Marcos ang mga kondisyon na nilatag ni Digong? Para sa akin, hindi yun natuloy. Dahil kung natuloy yung kanilang kondisyon at pumayag si President Bongbong Marcos, sa tingin ninyo, sisiraan ni Digong si President Bongbong Marcos? Tandaan po natin, umpisa pa lang ng kampanya ay nanira na at nagtanim na ng intriga si Rodrigo Duterte laban kay Bongbong Marcos. In fact, hanggang ngayon, yung issue pa rin ng bangag ang kanilang inuulit-ulit, paulit-ulit nilang inuulit. Wala nang naniniwala. To think na nagsalita pa yung kanyang ate diyan sa INC rally para sabing totoong nagbabangag si Bongbong Marcos. Pinaniwalaan ba siya ng taong bayan? Oo, yung mga DDS naniwala. Pero paano maniniwala ang the rest of the country kung puro satsat lang si Amy Marcos? Hindi naman siya nagpakita ng kahit na isang ebidensya na nagko-cocaine o nagda-drugs ang kanyang kapatid. Di ba? Kung maalala nyo, kung napanood nyo yung drama ni Amy Marcos sa INC rally, meron ba siyang pinakitang dokumento? May pinakita ba siyang larawan na nahuli niya yung kanyang kapatid na nakikipag-pot session kung kanino man? Hindi ba wala? Puro na lang laway, puro salita lang. Manang-mana siya sa pinagmanahan niyang si Digong na nagtatanim ng intriga. At paano naman tayong maniniwala na totoo yung sinasabi ni Amy Marcos? Na kaninong side ba siya? Hindi ba na kanila Digong? So lahat na gagawin nila to the point na itakwid ni Amy Marcos ang kapatid niya para lang hindi siya masira sa mga Duterte. O nagkaroon ba ng pagpapalit ng presidente nung nagsalita si Amy Marcos? Hindi. Kailan pa ba yun? Last year pa ba yun? Hanggang ngayon si Bongbong pa rin ang presidente? So, para sa akin, hindi nagkatuluyan. Hindi pumayag si Bongbong Marcos sa kondisyon ni Rodrigo Duterte. Yun na lang pinagbasihan ko Kung pumayag si President Bongbong Marcos sa kasunduan, hindi maninira itong si Rodrigo Duterte. In fact, i-endorso pa niya si Bongbong Marcos that time. Pero ngayon lang nga ako nakakita sa dinami ng napagdaanan ko mga presidential elections, ngayon lang ako nakakita ng isang presidente na hindi nag-endorso ng kanyang presidential. Meron nga pala, si Bongo. Hindi ba after a while, in-endorso ni Rodrigo Duterte si Bongo? Nakalaunan ay nag-withdraw din naman dahil alam nila na hindi naman mananalo si Bongo. O hindi ba? Tapos ang dahilan pa ni Digong ayaw niya lang daw makasamaan ng loob yung kanya mga political friends. So hindi daw siya mag-i-endorso ng kandidato. Pero si Bongo, in-endorso niya. So ano ibig sabihin? Hindi pumayag si Bongbong Marcos that time. Kaya ang ginawa nitong si Rodrigo Duterte, umpisa pa lang, sisiraan na kita. Hanggang ngayon, yun ang ginagawa ng mga DDS. Pero hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente natin. So, nagsinungaling ba si Congressman Sandro Marcos nung kanyang ikinwento yan na ang kondisyonis ni Digong ay i-endorso siya kung sila ang pipili ng mga key positions sa gobyerno? Tinawag na sinungaling si Kong Sandro. Pero si Jing Paras mismo, yung sinasabing isa sa tatlong nakipag-usap kanila Bongbong Marcos at Sandro Marcos at naglatag ng mga kondisyones. Paano po natin nalaman yan? Galing po mismo kay Jing Paras. Panoorin po natin. Magiging speaker si GMA uli. They promised her the appointment of a Department of National Defense Secretary. Hindi nila tinupad yun. Matapos nating mapanood yung sinabi ni Jing Paras, ano ang masasabi ng mga DDS? Nagsinungaling ba si Congressman Sandro? Ano ang sinabi ni Jing Paras? Ang kasunduan ay ibabalik kay GMA ang posisyon ng House Speaker
at yung posisyon sa Department of National Defense ay ibibigay kay Sara Duterte. So, hindi nagkasundo. So, sa tingin ninyo, hindi ba tumupad si President Bongbong Marcos sa kondisyones? Para sa akin, umpisa pa lang, hindi na pumayag si Bongbong Marcos dahil alam ni Bongbong Marcos na mananalo pa rin siyang presidente kahit na hindi siya i-endorso ni Rodrigo Duterte na siyang nangyari. Walang presidente or walang sitting president ang nag-endorso kay Bongbong Marcos and yet, siya ang presidente natin ngayon. So para sa akin, yung sinasabing ibibigay kay GMA yung House Speakership, saka yung posisyon na DND Secretary kay Sara Duterte, umpisa pa lang, again para sa akin ay hindi na sila nagkasundo. Unang-una, bakit naman papayag ang isang Bongbong Marcos sa kondisyones ni Rodrigo Duterte? Hindi pumayag si President Bongbong Marcos. Dahil alam ni President Bongbong Marcos na kaya niyang patakbuhin ang bansa kahit na hindi siya i-endorso ni Rodrigo Duterte. Pero ang ipinupunto ko dito, yung mga nagsasabing sinungaling si Congressman Sandro doon sa kanyang ikinwento sa programang 4 Alas. Ngayon yung sabihin na nagsisinungaling siya. Mismong si Jing Paras na ang nagsabi na ilan sa mga kondisyones tulad ng pagbibigay kay GMA ng House Speakership at yung posisyon ng DND Secretary kay Sara Duterte ay hindi daw pinupad ni President Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo, sa ginawa ni Rodrigo Duterte na simula pa lang ng kampanya ng 2022 elections ay sinisiraan niya na si Bongbong Marcos, gaganahan pa ba si Bongbong Marcos na ibigay yung speakership kay Gloria Macapagal Arroyo at ang DND position kay Sara Duterte? Ang naging problema kasi ni Rodrigo Duterte, masyado niyang in-underestimate si Bongbong Marcos. Yung akala niyang weak leader ay siya palang magpapataob sa kanya. Na kung ang akala ng mag-amang Rodrigo Duterte at Sara Duterte ay kaya nilang hawakan si President Bongbong Marcos sa liig, diyan po sila nagkamali. So, ano kaya ang masasabi ng mga DDS na nagsabing sinungaling daw si Congressman Sandro Marcos? Hanggang dito na lang po muna tayo hanggang sa susunod na mga issues. Agyamanak.